Good day, everyone. Good day, ma'am. Today, I am going to report my 5 local technologies in our home and also in our neighborhood, including their materials, features, impact sa atong lives. Okay, so my first local technology is bugsay or paddle. So its materials, typically made from wood, sometimes reinforced with other materials for durability. Features and mechanics. A long, flat-bladed tool used for rowing boats. The shape and size vary depending on the type of boat and the water conditions. Impact. The bugsay is crucial for transportation and fishing among coastal and river-dwelling communities. It represents the deep connection of these cultures with water, travel, and survival. So, bugsay class is mo na gamiton og kanang mo adtog dagat kung sakayan kay maong siyang giapil sa local technology kay karon man gud kasagaran is makina na di na need og bugsay. Sa una magbugsay sila para makabalanse sila sa dagat para mo ilang gamiton nga mo travel sa ato dagat mo atog laod ana mahisda mo nilang gamiton nga bugsay. So ang materials kuno ani is kahoy. Kahoy ni sa napoy uban nga sa karon na mga bugsay nga nindot na mga fiber na uban nga bugsay. Ang isang mechanics and its feature is a long flat-bladed tool used for rowing boats. A rowing boat iba ibugsay nimo sa kazan. The impact is crucial niya sa transportation and fishing na coastal river ba or dagat. Ang isang gamit ani nga bugsay basta ini nga sakayan nga imong gamiton ani basta gamit sa bugsay. Muni sa gamit sa transportation, travel or sa pangisda. Muni ang iyang gamit sa bugsay. Next is the bobo or the fish traps. So materials, constructed from bamboo rattan and vines, sometimes with netting. Features and mechanics. A fish trap designed with a funnel-like entrance that allows fish to enter but makes it difficult for them to escape. It is often submerged in rivers or coastal waters. Impact. These traps are a sustainable fishing method used by many indigenous communities. They support local economies, provide food security, and maintain traditional fishing practice. So ang bobo class is monigi ang isang materials ani is kanang kawayan ni siya nga murag ginigpisan nga kawayan bagi iwa panigpis na murag gitay-tahi murag giporma og banig pero di murag style sa banig ba pero gilingin ni siya na bamboo rattan and vine sometimes with netting. So ngana yung porma sa bobo or fish trap. Ang iyang features ani is a funnel-like entrance that allows fish to enter but makes it difficult for them to escape. So, ang isang kanang pusot nga funnel-like entrance that dako ni siya nga buho nga sa kanang makasud ang fish ba sa pero ang iyang buho nga dako padungsod pagamay nga na ba nga dako nga buho pagamay na padung ato sud para inigsud sa isda makasud na siya sa bobo nga fish trap maglisod na sa gawas kay ang buho paggawas kay gamay naman kay liba like what I said is ang yang buho sa gikas gawas dako pero padung sa sud marag taas ba pagamay na siya hantod kan dako nga isda makasud kay inat-inat tong kawas mo nang mupugos usod ba kay naiba nga nagbibi kanang fish trap bobo magbutang sila og paon para mo inganyo mo sud ang isda mo nang nigsud sa isda maglisod na sila gawas kay gamay na magbuo sa sud mo nang trap jud sila mo nang makuha sila ini tandao na sa mga isda ay. Okay? So, ang impact nila is nag-provide sa kanang sustainable fishing method used by they support local economies, provide food security, and maintain traditional fishing practice. Okay. The third local economy is kaguran. Materials often crafted from wood and metal. Features and mechanics. A kaguran is a coconut grater used to extract coconut meat, which is essential in many traditional Filipino dishes. It often has a serrated edge or a blade attached to a seat or stool. Impact. This tool is vital in food preparation, influencing the culinary practices of coconut-rich regions. It also promotes sustainability by utilizing every part of the coconut. So, kaguran. So, we all know nga ang kaguran is pang lube. Kagutag lube, magsunog, mga na. Ang material is often crafted from wood and metal. So, ang wood na is kanang atong lingkuran.
kanang gikabitan sa metal. So kanang metal is adto nimo i-grate ang lubi nga buwak. So ijang features mi kay coconut is greater use to pangkagura digi. So edge of blade attached to seat or tool kasi mo ni jang blade na kanang naskuan. So ang impact ani is ang kaguran is gamit niya sa mga pag-prepare og mga food culinary practice or coconut based regions ka food influencing kung magsulod kag mga basta magata ka unsa pa na uban mong gataon dia gamit kayo ng kaguran para lami ang imong niluto. So the fourth is the nigo or nigo basket. Materials made from bamboo or rattan. Features and mechanics: a wide, flat, and a woven basket or for winnowing rice, grains, and other agricultural products. The design allows users to separate husk from grains by tossing and shaking. Impact: the nigo is an essential tool in agriculture, reflecting the ingenuity of farmers in processing food manually. It is also used in traditional rituals and food preparation. So, ang nigo is made from bamboo or rattan. Kawayan gipunisa, gipurma para like sa katong na bobo bito or fish trap. Pero nila isa purma kay katong palingin ng token sa barag palapad ra. Pero dikit-dikit para di dyan makabuhi ng mga kuan katong bobo kay naman tibo buho. Kani siya wa. So, ang gamit aning nigo is yung mag-use niya to separate the husk from grain. So, i-separate ang mga tahop-tahop, mga ipasi bitaw sa bugas para before magdungog kag makauna makadaot man sa tong lawas magpilit-pilit na sa tong nga tinaay atay nga na makadaot man muna hinigamit na nga na dyan separate tong ilain tong bugas jud ilabay tong isabja tong makatong mga husk rice husk para di makaon to inigdung ag. Next, to the last local technology is the araro or plow, traditional farming tool. Materials: wood, made frame and handle, metal plow blade, tip for cutting through soil, rope or leather straps to attach to carabao. So, plow, makita sa picture nga nanyang forma, daro. So, ang isang materials mo dani is wood kanang kahoy pero naa sa metal nga muti mo sud-sud sa juta inigdaron nimo gamit ang kabaw. So features: a long wooden beam with a metal blade at the end for digging into the soil, usually attached to a carabao, water buffalo, or ox or for pulling. Has a handle that the farmer holds to guide the plow. So, notong yung nga ibutan niya sa kabaw para musud-sud sa mga juta nga gahi-gahi. Unya, nazay handle para ang farmer may mo guide. Kay siyempre ang farmer may mo guide kung as ang katong juta nga ijang agian, ijang pahumukon, ijang kuan ba? Pratamnan adto man ang farmer mo kuan para ang farmer may mo guide sa kabaw nga na. Mechanics: the araro is pulled by a carabao or ox while the farmer steers it. The metal blade digs into the soil, breaking it up and preparing it for planting. Farmers adjust the depth and direction by controlling the handle. So, morton yung nga the araro is pulled by a carabao. Ang araro is gibira sa carabao with the farmer nga nag-guide sa luyo para idig tong araro. The metal blades digs into the soil. So, the metal blade nga hait mo itong digs sa soil, mo kut-kut sa juta, breaking out and preparing for planting. So, para tamnan. The farmers adjust the depth and direction by controlling the handle. So, ang farmer mo mag-adjust. Kay siya may nasayod, ang kabaw, gabira raman, siya may nag-guide sa araro. So, the last is the impact of people lives and culture. Agriculture helps small farmers cultivate land efficiently without modern and machinery. So, nakatabang siya sa mga farmers without kung kanabitong na mga machine nga mapalit, like usabay mga kanang pag ang mga machine ro nga pangkuan o juta o kalibutan kay bugo ilip kanang nay uwa mo kuma o mudak usa kanang bukid diri nga mga palay-palay. So mura ang masulti is kanang gamit siya sa mga farmers nga wa kay kwarta ba. Unang ang daro basta na may kabaw, gamit siya sa plant agriculture. So, economic: provides an affordable alternative to expensive tractors, especially for rural farmers. So mao ra gyud ang gingon nga nag-provide siya og kanang affordable nga di ka gasto nga gamit ba para pang farm jud. Unlike sa mga tractors nga mga mahal kung gamiton nimo. So next is the cultural significance. A symbol of traditional farming in the Philippines and other agricultural society. So symbol ko na siya sa traditional farming in the Philippines and other agricultural societies. May symbols ang araro.
The last is sustainability. Uses animal power instead of fuel, making it an eco-friendly farming method. So, nagamit siya og animal power instead of gasolina para mabawasan ang atong finance, maless atong finance in farming. So, any questions, guys? Clarifications? Nasabtan ba or pas-pas na ba kung report? Pasensya na, kaya mura din ni Awa. So, that's all sa ang 5 local technologies sa ilang mga materials, features, and the impact sa atong country lives. So, that's all, and thank you. Thank you.